Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning sa ating mga tagapakinig. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo sa DWLB BBS FM 91.9 kHz sa pita ng ating mga radyo at live po tayo sa Facebook. At purihin ang Diyos sa umagang ito. Ang ating pong pagbati sa mga sumusunod, Pastor Luis Bolaños, ang aming leader sa prayer committee ng AMNI, Sister Lalaine Villaperte Abunal, our station manager, Pastor Rizim Grincio, Pastor Chris Laran, Pastor Lindo Abaha, Pastor Dave Romulo of Church of Christ, Brother Rod Otico and Sis Josie Otico of Quezon City, Pastor Noel Cadilinya of Canada and Sis Sylvia Cadilinya, Brother Joey Palma, Sis Ira Palma, Sis Aida Bercasio, and Sis Anika, also of Canada. Sis Josie Blanco, ang aking pong may bahay. At narito po ngayon mga kapatid. Siya po ay nakikinig din. At ang aking kapatid doon sa Sweden, nasa banig ng karamdaman. Siya po ay aking binabati. Mga kapatid, sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyo. Walang ibang Diyos na dapat kaming sambahin sa Espiritu at katotohanan, maliban sa iyo lamang, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na ikaw ay naririto, Panginoon. Sa aming himpilan kung saan ay kasama ka namin, Panginoon. Pagkat 2 o 3 man ay nagtitipon, Panginoon. Narito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Samahan mo po kami, O Diyos, magsilbing kalakasan ang paksang ito, ang tungkol, Panginoon, sa idolatria o idolatry. Huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan, Panginoon. Lord, magsilbing linaw ito, O Lord, at aral sa aming mga taga-subaybay. Sa umagang ito, Panginoon, at nalalapit na naman, Lord God, ang selebrasyon dito sa Naga, O Diyos. Naway, Panginoon, ay mahinto na sana ito, O Diyos, sa tunay na pagkilala sa iyo. Dahil ka ang tunay na Diyos na dapat itaas, parangalan, dakilain, at bigyan ng malalim na papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. At Lord, naniniwala ko, Panginoon, na ikaw ay buhay. Mga taong naroon, O Lord, sa kadiliman at hindi maunawaan ang iyong salita at hindi pa nagbabago, Panginoon. May mga mata pero hindi makakita, may pandinig pero hindi makarinig, Panginoon. Lord, hipuin mo po sila, baguhin mo sila, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga puso at damdamin na makaunawa ng iyong mga salita. Panginoon, muli ka namin itinataas, pinararangalan, dinadakila, tanging sa pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Purihin ang Diyos at mapagpalang umaga muli sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito. At I congratulate you sapagkat nagising po kayo ng ganitong oras, napakaaga, para pakinggan ang salita ng ating Panginoon. So ang ating paksa ngayon, mga taga-subaybay, ay ang tungkol sa wag magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nandito po sa Exodus 20, sa talata 3, wag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Ganoon din po sa Exodus Kabanata 20, 4, huwag kang gagawa ng imahin o anumang bagay na inanyuan sa silong ng langit o lupa,
maging man sa ilalim ng lupa o tubig o dagat. At ganoon din sa susunod na bersikulo, ang Exodus 20, bersikulo 5, ako ang iyong Diyos, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, ako'y isang silosong Diyos. So purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mayayamang mga salita, mga kapatid. Alam natin na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o idolatry ay isang kasalanan, sapagkat pinahalagahan ang higit pa sa tunay na Diyos, at ang pagkakilala nila ay ang rebulto na kanilang sinasamba ay lumilikha ng mga anumang himala o kamabalaghan sa buhay nila. Samantalang ito po ay hindi naman kumikilos. Ay, paano naman nga kikilos? Ito ay gawa sa kahoy, gawa sa bato, o gawa sa simento. Noong kapanahunan, mga kapatid, kahit na si Kristo ay nabubuhay siya, aron ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Buddha, sinasamba. Rebulto ng mga santo, sinasamba. Rebulto ni Nebuchadnezzar, ito prior to coming of Jesus Christ. Nandito po ito sa Book of Exodus pa. Hindi pa pinanganganak si Jesucristo, ay mayroon ng pagsamba sa rebulto ni Nebuchadnezzar. Dito ay nakapaloob si Shadrach, Meshach at Abednego ay pinasasamba, mga kapatid, sa rebulto ni Nebuchadnezzar. At gayong ito po ay pinagbawalan din at patuloy silang nagsamba, at sila po ay itinapon sa napakainit na apoy, at ito ay lalo pang pinainit para doon itapon sila Shadrach, Meshach at Abednego, ay dahil sa kadahilanang sila po ay ayaw magsamba sa rebulto ni Nebuchadnezzar o Haring Nebuchadnezzar, na sila ay sapilitang pinasasamba doon. Pero ayaw nila, sapagkat ito nga ay hindi naman kumikilos, hindi naman tunay na Diyos. Sapagkat ang tunay na Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay tunay na Diyos, kumikilos at sumasagot sa kanilang mga panalangin. Subalit, mga kapatid, sa kapanahonang yaon, bago pa man ipinanganak ang ating Panginoon, marami na talagang nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito sa Pilipinas, nang dumating ang mga Kastila, ano ang dala nila? Ang dala nila ay krus, at sinasabi nila ito ay isang reliyon na ibinigay sa atin, at hanggang ngayon ay ito po ay nag-fall na, bumagsak na ito doon sa Europa, at dinala pa dito ni Magellan at kasama ang kanyang mga alipuris, mga kapatid, sakay ang napakalaking ship papunta dito. Ang sinasabi nila ay kami ay pumunta dito sa Pilipinas para maghanap ng pagkain. Pero ang katotohanan, ito ay lamang, ploy nila. Na, kumbaga sa kapanahon na ito, ang the word ploy na ito ay tinatawag na frank lang. Frank lang yan. Pero ang katotohanan, nag-introduce na po sila ng panibagong reliyon. At ito ay gayong bumagsak na noon sa Europa, ng 18th century, mga kapatid, or even earlier than that, ng 1521, dinala dito ang isang reliyon na kung saan naroon ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nalalapit na naman po, mga kapatid, next week ay ang mga tao sa iba't ibang dako ng mundo ay pupunta rito para itaas ang pangalan ng ating ina. Sino ba talaga ang nagligtas, mga kapatid? Ang nagligtas ay ang tunay na Diyos, ang pinadala dito ng ating Ama. Siya po ay Diyos na nag-anyong tao para tayo ay maligtas. Pero ano po
At sino po ang itinataas? Mukhang nabubulaga na tayo ngayon, mga kapatid. May mata, pero hindi makakita. May pandinig, pero hindi makarinig. Bakit kaya? Ito ay choice ng mga tao, mga kapatid. Gayong ipinakikita ang katotohanan na nagpapalaya ng ating kaisipan. Ng tunay na Diyos, anak na pinadala dito, ay si Jesucristo na tagapagligtas. Pero sino ang itinataas, mga kapatid? Sa pananampalataya. Maging magpakatotoo tayo. At sapagkat napakatagal ng panahon, hanggang ngayon, ito ay naging tradisyon na, mga kapatid. Hindi po ako galit sapagkat itong mga taong ito ay mga naniniwala din sa sinasabi nga nila, Kristiyano din daw sila. Hindi po ako galit sa tao, galit ako sa ginagawa ng tao. Sapagkat ang kanilang gawa ay mali. Ang kanilang pinaniniwalaan ay mali. So, kailan pa yan itatama? Maraming mga tao, mga kapatid, kahit na doon sa amin. No? Ako po isang pastor ng Kanaman Church of Christ. Ang aking mga karating doon, mga talagang sila po ay bihasang pagsasamba doon sa Diyos-Diyosan. Pero nung sila po ay naghihingalo na, ang kanyang asawa ay, ako po ay tinawag. Sabi niya, Pastor, hulyuhan mo naman, yung aking asawa mamamatay na. Doon lang sila nakakilala na mayroon parang isang pastor nga na siyempre naniniwala tayo sa Panginoon, ay doon pansamantala lamang pala yun. Natawagin ako at maniwala sila sa Panginoon. Ang kanyang asawa ay ipanalangin ko daw. Kasi mamamatay na. So, tahasan, pinuntahan ko po at ipinanalangin at ibinahagi ang salita ng Diyos. Na ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay buhay. Hindi ito yung mga inanyuan na inyong ginawa, mga rebulto ng gawa sa kahoy, gawa sa tisa, gawa sa bato, gawa sa simento. Iyon ay sabi na paglalarawan lang naman daw yan para ang kanilang pananampalataya ay higit na maging malakas at lumalim sila doon. Wala eh. Sa totoo lang, wala naman nakakita talaga sa Diyos. Noong si Moses ay umakyat po sa Mount Sinai, hindi niya nakita ang Diyos kasi nasilaw siya. Nung ibinigay ang 10 utos ng Diyos, nasilaw si Moses, pero nagsasalita ang Panginoon at ibinigay sa kanya ang 10 utos ng Diyos. Ngayon, balikan natin ang rebulto, mga kapatid, na kung saan ay taliwas doon, kabalintuunan o kabaliktaran, na ang sinasamba nila ay hindi naman kumikilos. Pero ang tahasang sinamba ni Moses, sapagkat naniwala siya at siya ay kinausap ng Panginoon, ang kanyang pagkikipagtipan sa Panginoon na ibigay ang 10 utos ng Diyos, ay napakahalaga sapagkat sabi nga niya doon sa Exodus 23, utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang gagawa ng imahin o anumang bagay na inanyuan sa silong ng langit o lupa, maging man sa ilalim ng lupa o tubig o dagat. Ako ang Diyos na yung dapat sambahin, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ako ay silosong Diyos, mga kapatid. Kahit na nga sa mag-asawa, pag ang asawa mo ay dalawa, ang tunay mong asawa, siya po ay magsisilos. Sa tunay pa kayang Diyos na ating kinikilala at sasambahin ay magkakaroon ka ng 2 Diyos. Isa lang po ang tunay na Diyos na mayroong 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po yung ating itataas, mga kapatid, at hindi yung ina. Ang sabi ng iba, for God so loved the world that He who gave it Mama Mary. Siya po ba ang talagang binigyan ng pagliligtas? Si Mama Mary, ang kanyang ina, na itinataas ng mga tao. Ang pagkakilala nila ay mas nakakahigit sa Panginoon sa kanyang anak. Dapat pahigitan po natin ang ating Panginoong Hesus na siyang nagsakripisyo
na siyang nagbalik sa atin at tayo po ay nagkasala at naputol ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos na Ama. At ibinalik tayo ng Panginoon, ginamit si Jesus bilang tulay, idinugtong para tayo po ay makabalik sa ating Amang makapangyarihan. Pero sa John 3:16 ay mukhang ang kanilang ginagawa ng naging tagapagligtas, sapagkat ang itinataas ay ang ating ina. Ako po mga kapatid, hindi ako against doon kay ina. Mga kapatid, siya po ay aking iginagalang. Kaya lang, hindi ko po siya sinasamba. Hindi po ako sa kanya nananalangin. Ang tunay na Diyos na aking sinasamba ay ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sa isang Diyos na may tatlong persona. Si Maria ay ginagalang po natin sapagkat siya ay pinili ng Amang makapangyarihan na kung saan doon ipadaan ang ating Panginoong Hesus na siya ay ipaglihi at ipanganak sa pamagitan ng ginamit ang Santong Banal na Espiritu na ipanganak ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Napakabuti nga itong si Simeon Talagang nagsamba sapagkat ito ay hula na mayroong isang anak ng Diyos na ipanganganak doon sa Jerusalem, sa Bethlehem, na papangalan ng Jesus. Sa una ay Emmanuel, God is with us. Nung nakita ni Simeon at ni Ana, itong si Simeon ay kinalong ang Panginoong Jesus sapagkat sa hula na nangyari na, sabi niya, pwede na akong mamatay kasi nakita ko na ang tagapagligtas. So buhay mga kapatid, buhay ang Diyos nating sinasamba. Hindi ribulto mga kapatid na itinataas. Kung baga sa pelikula mga kapatid, ang aktor dapat si Christ. Kaso ang nangyayari, ang aktor ay si Mama Mary na. Hindi na si Kristo. Kasi ang itinatas na nakahihigit pa ay ang ating ina. Hindi masama mga kapatid na sabihin natin na ginamit ang ina. Pagkat isang instrumento na ginamit ng Ama para maipanganak ang ating Panginoong Hesus. Pero kung siya na ang sasambay na mas higit pa, at doon ka naman nalalangin at higit pa sa ating Panginoon na siyang nagtubos sa atin sa ating mga kasalanan, sapagkat gayong siya nga ang tunay na daan, siya ang buhay at ang katotohanan, walang makaparoon sa Ama kung hindi daraan kay Hesus Kristo. Hindi naman sinasabi doon mga kapatid sa I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Di naman sinasabi doon na daraan tayo kay Mama Mary para tayo makarating sa Ama. Sapagkat siya ang buhay at ang katotohanan. Hindi Kung iyon man ang kanilang pananaw at paniniwala, mali po. Ang katotohanan, Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and no one can come to my Father except through me. Walang makaparoon sa Ama kung lidaraan kay Kristo. Pero ang nangyayari po mga kapatid, kung saan ipinadaraan ang kanilang perspektibo, ang kanilang mga pananampalataya, na dapat daw ay kay Mama Mary. Mali po mga kapatid. Nasa Bible ba yan at tayo dapat dumaan kay Mama Mary at siya ang tagapagligtas? Mali. Si Kristo ang tunay na tagapagligtas at doon tayo dapat mga kapatid. Ngayon, ang itinataas lalo na sa next week mga kapatid, nagdaragsa ang mga tao at doon sa debosyon. At sino ang isinisigaw? Ang ina ng Panginoong Hesukristo. Nawala na, kumbaga sa pelikula, nawala na yung tunay na aktor si Jesus Christ. At ang actress, ang tunay na itinataas, ang supporting actor, si Jesus Christ na lang. Minsan hindi pa nga. Kasi ang
ang sinasabi nila, ito, puro ang nababanggit ay si Mama Mary. Sino ba talaga, mga kapatid? Si Mama Mary sa pagliligtas. Naunawaan natin na si Kristo ang tunay na takapagligtas. He is the King of Kings and the Lord of Lords and the great Savior ng ating buhay. Maraming mga himala ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, at iangkop natin to. Sapagkat ang tunay na Diyos ay kumikilos. Sa panahon ni Moses, mga kapatid, ay malaking himala ang nangyari sapagkat ginawa ng Panginoon na makalaya ang mga Israelita doon sa Ehipto at mapunta sa Kanaan. Anong ginawa ng tunay na Diyos na makapangyarihan? Hinati ang dagat. Nahati ang dagat at ang mga Egyptian soldiers, mga sundalong Ehipsyo, mga kapatid, ay nalunod. Kung ang tunay na Diyos ay nagbibigay at dahil siya ay buhay, makapangyarihan, si Mama Mary bang naghati ng dagat? Hindi eh. May mga himala ng tubig ay ginawang alak ni Kristo. Ang ina ba, ang naghimala ng tubig ay maging alak? Naghimala ba ang ating iniidolo, mga kapatid, na ang pilay, ang bingi, ang pipi, ang patay ay binuhay ng ating ina? Hindi. Ang ating Panginoong Hesus. Pero bakit nawawala na sa limelight ang ating Panginoon, mga kapatid? Kailan pa kaya ang aking imbitasyon bilang hamon sa ating mga tagapakinig, kung sila po ay wala pa sa tunay na pananampalataya, magbago na tayo, mga kapatid. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang kasalanan. Ang makikita natin sa Galatians 5:19 to 22, mga kapatid. Galatians 5:19, may 19 uri ng kasalanan. Kasama dito ang hindi tayo dapat ay tutuon doon sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagkakampi-kampi sapagkat kami ay sa tunay na Diyos. Kami naman ay nandito sa ribulto. Ang inyo ay inyo, ang amin ay amin. Ha? Ganun ba? Hindi yan ang turo ng Panginoon. Ang turo ng Panginoon ay all people be united in Christ for them to be saved. Tayo ay dapat daw pagkaisahin regardless of religion na dapat na yung mga wala pa doon sa tunay na pananampalataya matuto na kayo. Magbago na kayo. Ang tunay talagang tagapagligtas, ang hari ng hari at Diyos ng mga Diyos, the King of Kings, the Lord of Lords, the great Messiah and Savior, si Kristo. Inaulit ko po, mga kapatid. The King of Kings, the Lord of Lords, the great Messiah and Savior, si Kristo. Hindi naman doon sinasabi, ang pinagmulan sa pagiging Diyos na nagkatawang tao ay ang ginamit. Si ina, hindi po si ina, mga kapatid. Kaya dapat matuto na tayo at maunawa natin na sa Biblia, ang tunay na tagapagligtas, hindi po si ina, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kung iyon man ay nababanggit dahil ang pinahalagahan ang ina, hindi na si Kristo, naliligaw na kayo ng pananampalataya, mga kapatid. Ang tunay na dapat tuunan natin ang pansin, ang tunay na Diyos na makapangyarihan, na tagapagligtas bilang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, naghahari pa rin. Kaya nga doon sa Mateo 28:19-20, hindi tayo iiwan ng Panginoon. I will never ever leave you till the end of time. Sinabi niya po yan, mga kapatid. Ay itong ating ina, sinabi niya ba yon? Hindi Kaya minsan, ang iba na dadana lang, sabi niya, well,
ang pagliligtas daw doon ay dahil sama sila sa agos ng karamihan. Kukunti lang po mga kapatid ang maliligtas. At daraan pa kayo doon sa napakasikip na daanan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya ako mga kapatid, doon ako sa masikip eh. Kasi gusto kong pumasok sa butas ng karayom. Sa masikip na daan. Pero sa dulo noon ay ang buhay na walang hanggan. Magbago na tayo mga kapatid. May pandinig kayo, buksan nyo ang inyong mga tainga. May mga mata kayo, buksan nyo ang iyong mga mata. Suriin at basahin ang salita ng Diyos. Unawain at isapuso na ito ang sinasasabi ng Panginoon. Ako ang iyong Diyos, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ako'y silosong Diyos. Ay siloso nga eh. Ayaw niya lang may pangalawa pa kahit sa mag-asawa. Hindi ka ba nagagalit, tunay na asawa? Ang iyong asawang lalaki ay mayroong kirida o dili kaya ay may kabit. Sino ang kabit niya? Yung kanyang iniudulong pangalawa. Isa lang. Si Adan at Eva, sila ay nagkasundo sa isang seremonya ng kasal. Sila po ay pinag-isa ng Panginoon. Ang dating pinag-isa, hindi na dapat paghiwalayin. Kaya let us try to be united in faith, one church, one faith, one God, mga kapatid. Si Kristo ang dapat itaas. Being the King of Kings and the Lord of Lords, in Jesus must reign. Ibig sabihin, Jesus reigns. Siya po ay ang Diyos na makapangyarihan na siya ang dapat maghari sa ating mga buhay. Mga kapatid, tayo po inabutan naman ng oras. Ito ay napakalagang paksa. Magbago na tayo. In my conclusion, mga kapatid, isa lang ang dapat nating sambahin at kilalanin. Hindi ang ating ina. Ang ating ina, pwede naman siyang igalang, pero hindi siya ang dapat natin itaas at sambahin. Kasi hindi naman siya ang tunay na tagapagligtas. Mahal natin ang tunay na ina natin sa flesh o sa katawan, mga kapatid. Tulad ng ina ko, mahal ko ang ina ko. Pero kung sasambahin ko siya, hindi pwede. Kung may retrato man siya, hindi pwede. Pagkat kilala ko siya, hindi man siya ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay si Jesucristo. Tayo po ay muling manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, umagang ito, Panginoon, aming naisiwalat ang katotohanan. But the truth shall set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya ng kaisipan. Ang tunay na aming Diyos ay si Jesucristo, na siyang tagapagligtas, na binigay ang bugtong na anak ng ating amang makapangyarihan ng sino mang manampalataya sa Kanya ay di na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po ang aming pananampalataya at hindi ang nagluwal sa aming Panginoon. Kung siya man ay nagluwal, ay ginagalang namin, pero hindi po namin siya dapat sambahin. Pinahalagahan ng iba, higit pa kay Jesucristo, ito po ay mali. Dapat po matuto na tayo. Lord, napakabuti mong Diyos. Hipuin mo po sila, Panginoon. Makakita sila ng tunay na katotohanan. Sapagat ikaw ang isang ilaw ng sanlibutan, Panginoon. Hindi lang ilaw, kundi ikaw ang asin ng sanlibutan, Panginoon. Naway, O Diyos, matuto na sila at makakita ng katotohanan. Tanggalin na ang piring. Tanggalin na itong mga pagbibingi-bingihan. Kung sila man ay bingi, Lord, may hearing aid naman. Na sila'y makarinig ng tunay na salita mo. Ang iyong mga utos, ang siyang nagbibigay ng giya sa aming buhay. Patungo doon sa buhay na walang hanggan. Ito ay aming dalangin at pagpuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. At sundan po ang ating programa. Susunod na po.
si John Bernas, mga kapatid. Subaybayan po natin. So, God bless you. Ang iyong pong lingkod, Pastor Ben Blanco. Pansamantalang nagpapaalam.